samahan nyo naman kami sa part 2 ng pag-aayos namin dito sa bahay. Ayan, nilagay ko na nga rin isa-isa dito yung upuan sa may sala, pati nga itong DIY ko. Pinunas-punasan ko nga muna din ito kasi nadumihan nga, kaya ayan, tignan nyo, napakaganda ng tignan. Pagkatapos ko nga dyan, ay pumunta nga kami dito sa may kusina at inayos ko nga rin itong rep at dito nga namin yan ilalagay. Ayan, matapos nga namin ilagay yung rep dito, ay sinunod naman namin itong lamesa dahil dito ko nga ilalagay yung burner. Feeling ko kasi ay sakto nga dito yan dahil may space nga dito. Kaya ayan, nung pagkalagay ko nga ay pinunasan ko na nga rin ito dahil may mga mantika nga dahil nagluto din kami dyan. Kinabukasan na nga ito at inayos na nga rin ni Papa ko itong pintuan at nilagyan na nga rin niya ng double lock. Nalagyan na nga rin pala niya ng double lock dun sa kabilang bahay, dun nga sa bahay ng kuya ko, at pagkatapos nga nun ay dito naman sa bahay. At ayan, inayos-ayos na nga rin niya at tignan niyo naman itong sala namin ay kahit papano ay naging okay na din. Buti na nga lang din talaga ay meron nga ganito dahil mabilis nga rin magagawa o maaayos itong double lock dahil kailangan nga nun. At ayun nga, habang inaayos nga ni Papa ko yun, ay dito naman ako sa may kusina at nilagyan ko na nga rin ito ng Sondrox para nga malinisan na din ang maayos. Nung okay na nga ito nga at nilagyan na nga rin ni Papa ko ng double lock dito sa may likod, inalagyan ko na nga rin dito kay Papa ko para nga malagyan ko nga rin ito ng kortina. Pagkatapos nga ni Papa ko doon, ay dito naman siya sa may lababo at nilagyan nga niya ito ng sabitan para nga mailagay ko na nga dito yung mga sandok. Pati nga dito sa may bintana sa may kusina para malagyan ko na nga rin ito ng kortina. Naisipan na nga rin ni Papa ko ay nalagyan nga rin ito ng kortina dito para nga kahit papano ay hindi nga siya open at hindi nga kitang-kita yung pinakalababo. Sa ngayon, ganitong ayos na nga lang muna ang gagawin namin dahil wala pa nga kaming budget para nga mapaayos ito ng bonggang-bongga. At ayan, matapos nga kami doon ay dito naman ako sa may bintana, malapit nga sa may salamin at nilagyan ko na nga rin ito ng kortina. Buti na nga lang ay may bagong kortina nga ako at bigay nga lang din sa akin ito. Ang ganda nga din ng kulay nito, pati ng design dahil kulay green nga siya, tapos meron pagkadilaw at pasok nga rin siya sa aesthetic. At ayan na nga, nailagay na nga rin ni Papa ko dahil sabi nga niya ay hindi nga daw maayos yung pagkakalagay ko, kaya siya na nga lang din yung pinagawa ko. Ayan, matapos naman ako doon sa may sala nga namin, ay dito naman ulit ako sa may kusina at inayos ko na nga rin itong mga sabitan ng sandok. Diyos me, nakakapagod na nga talaga at ilang araw na nga rin talaga akong paulit-ulit na nagliligpit at nagwawalis o kaya nagpupunas dito at nag-aayos ng mga gamit, pero ito na nga talaga yung final para kahit papano ay maging okay na nga. At ayan nga, naglagay na nga rin ako ng kortina dito sa may lababo at ayan nga, dapat yung pinakagitna nga nung dalawang gray na kortina na unang kinabit ko. Tatluhan nga kasi ito dahil nga ayan, hindi naman din mailalagay sa gitna, kaya dito ko na nga lang nilagay sa may kusina o sa may lababo. Pagkatapos ko nga mailagay ang kortina, inayos-ayos ko na nga rin dito sa may lababo at pinunasan ko na nga rin na maigi para maging maayos na nga din.